lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Pakinggan natin mga kaibigan, no, kung paano kinold out nitong si Senator Marcoleta, itong si Ombudsman Boying Rimulya. No, kung paano niya pinakita na napaka-bias ng ombudsman natin ngayon. No? Tingnan natin. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman. Yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang Yun yung problema. Kasi si Boying Rimulya, pag yung statement, pabor sa admin, doon sa amo niya, kasi nga naman, aso siya ni Marcos di ba? Kung yung statement, pabor sa admin, file agad ng kaso. No? File agad ng kaso. Subalit, nung may statement na si Saldico, laban sa mga amo niya, sinasabi niya, wala itong laman, walang laman. No, pinaliwanag niyan minsan ni Marcoleta na sa ombudsman, sa charter ng ombudsman, hindi kailangan ng sinumpaang salaysay para sila ay mag-file ng kaso. Kahit lang daw anonymous yung nag-report, kahit chismis lang yan, kailangan nilang mag-imbestiga. Kailangan nilang mag-file ng kaso. No, kailangan nilang imbestigahan. Pero siyempre, paano mo na imbestigahan? Amo nga yan, di ba? Amo niya si Marcos, di ba? Pero nung hindi pa bumabaliktad si Saldico, pinoprotektahan siya ni Boying Rimulya. No? Subalit ngayon, na tinira, no, bumaliktad si Saldico, wala dong kredibilidad si Saldico ayon kay Rimulya. Tangina men. Tapos, pag yung testigo, no, ang kinakanta ng testigo ay kalaban ng administrasyon, no? Ano agad, no? Ano daw agad, di ba? May credibility daw yung witness na yun, tulad na Bryce Fernandez. No? Subalit, ang mga Diskaya at yung si Gutesa, wala daw kredibilidad. Na imbes na pakinggan yung statement, pinupuntirya nila yung notaryo. Apakabobo. Anong klaseng gobyerno tayo ngayon? Anong klaseng ombudsman? No, kung yung tanod bayan natin, siya mismo may kinikilingan. No? Parang nanumpa siya para, 'di ba? Parang nanumpa itong si Boying Rimulya para protektahan ang mga Marcos, hindi para i-uphold ang ating konstitusyon.